Pagbati sa iyo, nandito na naman tayo para maghimay. At ngayon, sisilipin natin ang isang report mula sa isang Japanese class for beginners. Ito yung lesson 5 ng Samurai Japan noong July 15, 2025. Ang mission natin, kunin natin yung mga pinaka-importanteng tips sa pakikipag-usap na tinuro doon para sa iyo. Okay, so based sa report na to, titingnan natin paano ba magsabi ng gusto at ayaw mo sa pagkain, tapos yung medyo magalang na paraan ng pagtanggi, alam mo yon, yung hindi sobrang prangko, at saka paano mag-alok ng inumin, depende sa kausap mo. Handa ka na? Okay, sige, umpisahan na natin tong pag-dissection. Okay, una sa lahat, yung basic. Paano mo sasabihin kung anong pagkaing type mo? May pattern silang tinuro. N, yung N dito, noun yun, pangalan, tapos ga suki desu. Halimbawa, pwede mong sabihin, watashi wa sakana ga suki desu. Ibig sabihin, gusto ko ng isda. Simple lang, no? O kaya, udon ga suki desu. Gusto ko ng udon. Madali lang. Oo, tama yan. Straightforward yung pag-express ng gusto. Tapos, syempre may katapat din yan pag ayaw mo. Ang pattern naman doon ay en wasuki janai desu. Pero dito napapasok yung medyo mas nuanced, yung mas pino. Kasi may tinuro pa silang ibang paraan na parang mas subtle. Ito ba yung yung chotto? Chotto, naalala ko yun sa report. Parang may example sila. Tinanong ka, wasabi wa daijoubu desu ka? Bale, tinatanong kung okay ka lang ba sa wasabi. Tapos ang sagot na, wasabi wa chotto. Parang magalang na paraan yun para sabihin, hindi ko masyadong type o medyo mahirap yan para sa akin, di ba? Hindi mo direktang sinabing ayoko. Exactly. Yun nga. At yung kagandahan dyan, yung paggamit ng chotto, reflects yung Japanese culture preference sa indirectness. Alam mo yun? Lalo na pag negative yung response mo o tatanggi ka. Mas bayayat kasi pakinggan kesa diretsyo mong sabihin na ski janai desu, suki janai desu. Importanteng tandaan to, lalo na sa pakikipag-interact, para di ka ma-misinterpret. Tapos nagbigay pa sila ng example, di ba? Yung nato wa chotto. Parang sinasabi mo lang na, well, ang nato ay medyo. Ganon. Gets na nila yon. Oo nga, no, parang spontan rule. Nakakatuwa rin isipin. Okay, so bukod sa pagkain, tinuruan din sila doon sa report kung paano namang mag-alok ng inumin. Dito raw lumalabas yung pagkakaiba ng formal at informal. Kung formal daw lalo na sa di mo pa close or sa mga formal setting, ang gamit vimaska. Yung verb, nasa masu form, yun yung polite form. Halimbawa, ocha nomimasu ka? Simple lang, gusto mo ba ng tsaa? May iba pa silang nabanggit na inumin, di ba? Kohi, kape, mizu, tubig, at beer. Na usapan, iba naman. Ang ginamit yung dictionary form ng verb, yung plain form o tinatawag ding ru form, tapos lalagyan mo ng particle na ka, or minsan, viru lang. Halimbawa, yung kaninang ocha nomimasu ka, magiging ocha no mo na lang. Mas maikli, mas direct, o kaya pwede ring nanino mo. Anong iinumin mo? So kung titignan natin yung bigger picture nito, yung pag-alam kung kailan mo gagamitin yung masu form, formal, at ru form, informal, grabe, sobrang importante sa Japanese. Hindi lang to grammar Pinapakita nito yung respeto mo, yung pagkilala mo sa status ng kausap mo, at sa sitwasyon. Social awareness talaga, kumbaga. Naku, nai-imagine ko na. Kung ako yung nasa Japan, tapos alukin ako ng natto, baka automatic na. Natuwa, chotto, ang isagot ko. Pero seryoso, ano kaya yung pinaka-takeaway natin dito para sa'yo bilang nakikinig? Mula dito sa report, nakita natin yung mga practical tools sa Japanese para una, sabihin ang gusto at di masyadong gusto. Pangalawa, yung art, yung sining na wagalang na pag-iwas gamit yung mahiwagang chotto. At pangatlo, yung pag-switch ng formality pag nag-aalo ka ng inumin, depende sa kausap. Simpleng phrases pero wow, ang laki ng epekto sa communication, no? Oo, malaki talaga. At ito, isang panghuling tanong para pag-isipan mo.
Paano kaya naaapektuhan ng mga ganitong direktang communication style yung pang-araw-araw na buhay at relasyon sa isang kultura tulad ng Japan? At bukod sa pagkain at inumin, may naiisip ka pa bang ibang sitwasyon kung saan tingin mo magiging useful tong natutunan mo about sa pagiging sensitive sa pagitan ng direct at indirect na pagsasalita? Magandang tanong yan para i-explore mo pa.